Kamusta po, Katalaw Red? Ako nga po pala si Gerald, isa sa mga tagapakinig mo sa iyong mga kwentong kababalaghan. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang aking karanasan nitong mga nagdaang buwan. Isa po akong street food vendor, gaya ng calamares, kwek-kwek, tokneneng, kikiam, fishball, at kung ano-ano pa. Nilalako ko po ito gamit ang aking food cart. Dumadayo po ako sa matataong lugar, minsan naman po ay sa plaza ng aming bayan. Lalo na kung may mga event na gaganapin rito. Mula po nang magtapos ako sa high school ay ito na po ang hanap buhay ko. Hindi po kalakihan ang kinikita ko sa pagtitinda, pero kahit papaano ay natutulungan ko po ang aking mga magulang sa gastusin sa pang-araw-araw na aming pangangailangan. Dahil sa hindi pare-parehas ang kinikita ko sa araw-araw, minsan napapaubos ko ang aking mga paninda, minsan naman po ay matumal ang bintahan. Sa halos ilang araw, nakukunti lamang ang aking kinikita ay napagpasyahan kong dumayo sa kabilang bayan. Sa unang araw na pagtitinda ko roon ay maganda naman ang kinita ko. Napaubos ko ang aking mga paninda kahit na may kalayuan at sadyang puro kakahuyan ang dinaraanan patungo sa kabilang bayan, ay pinagtsatsagaan ko ito para mapaubos ko lamang ang aking mga paninda. Aalis po ako sa aming tahanan ng alas 12 ng tanghali at makakarating po ako sa kabilang bayan ng mga 1:30 ng hapon. Pagdating ko po roon ay magdi-display na po ako ng aking mga paninda at kasunod nito ay mag-uumpisa na po akong magluto. Matao po sa aking pinipistuhan. Kaya naman, bago mag alas 8 ng gabi, ay ubos na po ang aking mga paninda. At halos iilan lang po kaming nagtitinda sa lugar na iyon. Pasado alas 9 na po ako nakakaalis sa bayang iyon dahil pagkaubos na aking paninda ay nagliligpit at naglilinis pa po ako sa aking pinagpwestuhan. Kinabukasan ay maaga po akong gumising upang mamili ng aking ititinda sa kabilang bayan. Nakasabay kong mamili ang aking kaibigan na si Aaron, na nagtitinda ng buko juice sa dati kong pinipistuhan sa aming bayan. Tinanong ako nito kung nagtitinda pa rin daw ba ako at bakit hindi na daw niya ako nakikita sa dati kong pinagtitindahan. Sinabi ko rito na sa kabilang bayan na ako dumarayo upang magtinda dahil sobrang tumal talaga sa dati kong pinagtitindahan. Aniya, maganda ba ang bintahan doon? Baka pwede naman akong sumama, sadyang matumal talaga eh. Oo naman, ayos yan para may makasama ako pauwi dahil ginagabi na akong umuwi. May kalayuan lang talaga pero maganda ang bintahan doon. Wika ko naman sa kaibigan kong sa Aaron. Mga anong oras ba tayo alis? Muling tanong nito sa akin. Mga alas 12 ng tanghali, sagot ko naman. Okay, sige, dadaanan na lang kita mamaya sa inyo, Aniya. Nang makumpleto ko na ang aking mga paninda ay nagpaalam na ako para ihanda ko ito bago kami umalis patungo sa kabilang bayan na aming pagtitindahan. Sa halos isang linggo naming pagtitinda sa kabilang bayan ay sadyang maganda ang kinikita namin sa pagtitinda. Nakapwesto kami sa plaza ng nasabing bayan, matao ang lugar na iyon. Habang abala kami ni Aaron sa pagtitinda ay may napansin akong isang matandang babae. Umupo ito sa isang upuan na di kalayuan sa aming pinagtitindahan. Nasa tingin ko naman, nasa 70 na ang edad nito. Hirap na itong maglakad gamit ang tungkod nito. Maya-maya ay lumipat ito sa isang bakanting upuan na nasa aming harapan. Patingin-tingin ito sa kinaroroonan namin ni Aaron. Dahil sa awa ko sa matanda, ay inisip kong baka gutom na ito. Nilapitan ko ito at binigyan ng aking panindang fishball at kikiam. Tinanggap naman niya iyon at nagpasalamat. Kasunod nito ay inabutan din ito ni Aaron ng buko juice. Aniya, buko juice po lola para di kayo mauhaw. Nagpasalamat naman ito kay Aaron. Nang maubos ng matanda ang ibinigay naming pagkain, ay muli itong nagpasalamat. Mga iho, maraming salamat sa pagkain inyong ibinigay sa akin. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Wika nito sa amin ni Aaron. Wala pong anuman lola, wika ko naman sa matandang babae. Pagkawika ko ng mga katagang iyon, ay tumalikod na ito at naglakad papalayo sa aming kinaroroonan.
Habang naglilinis at nagliligpit na kami ni Aaron para makauwi na dahil mag-aalas 9 na ng gabing iyon at ubos na rin ang aming mga paninda, ay muling lumapit sa aming kinaroroonan ang matandang babae. Nagtanong ito kung taga saan raw kami. Sumagot naman si Aaron, aniya, "Taga kabilang bayan po kami, Lola. Mag-iingat kayo sa daan, mga iho," wika ng matandang babae. "Dapat ay hindi kayo nagpapaabot ng ganitong oras sa pag-uwi dahil liblib na lugar na ang inyong daraanan at wala gaanong kabahayan sa lugar na iyon." Dagdag pa nito, nagkatinginan na lamang kami ni Aaron sa nasabi ng matanda. Bago tuluyang tumalikod ang matanda ay muli itong nagsalita, aniya, "Mag-iingat kayo, mga iho. Noong mga nakaraang 5 buwan ay may nabalitang pinatay sa daan ng inyong dinaraanan. Karumal-dumal lang sinapit ng mag-asawa na nagtitinda rin dito na nagmula din sa inyong bayan. May mga kalmot ang mga mukha nito at may mga bakas ng pangil ang mga leeg nito. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin alam kung sino ang may kagagawan ng pangyayaring iyon." Pagkawika ng matanda ay nagpaalam na ito at unti-unti na itong lumakad papalayo sa amin. Nakaramdam naman ako ng takot sa nasabi ng matandang babae. Bakas naman sa mukha ng kaibigan ko si Aaron ang pagtataka. Maya-maya ay nagtanong si Aaron sa akin, "Totoo kaya yun? O baka naman tinatakot lang tayo ng matandang iyon para di na tayo dumayo dito?" aniya. Pagkawikan ni Aaron ng mga katagang iyon ay nagkibit balikat na lamang ako at nagyaya na akong umuwi. Halos mag-aalas 11 na ng gabi bago kami nakarating sa aming tahanan. Lumipas pa ang ilang linggo habang inaayos ko ang aking paninda at nag-uumpisa na akong magluto ay lumapit sa akin ang kaibigan kong si Aaron. Aniya, "Halos 2 araw ko nang hindi napapansin si Lola. Tinatakot lang talaga tayo nun, pagbibiro pa nito. Dahil nung mga panahong iyon ay 2 araw na itong di pumapasyal sa lugar na iyon. Dahil sa araw-araw na pagtitinda namin doon ay halos tuwing hapon ay naroroon ito. Nang pauwi na kami ay napansin ko si Lola. Nang matapat ako sa kinaroroonan nito ay binati ko ito. Huminto ito sa paglalakad at bahagyang umiti at nagwika, aniya, "Uuwi na ba kayo, mga iho?" "Opo, Lola," sagot ko naman. "O siya, sige, mag-iingat kayo." Muli nitong wika. "Salamat po, Lola," muli ko namang sagot rito. Araw po iyon ng Biyernes. Maaga pong naubos ang aming mga paninda kaya alas 7:30 pa lang ay pauwi na kami ni Aaron. Habang nilalakbay namin ang daan papauwi ay biglang naplatan ang food cart ni Aaron. Kaya naman ay kumuha ito ng lubid at itinali niya ang kanyang food cart sa aking food cart upang magpahila na lamang ito. Dahil wala pong pwedeng papulkitan sa lugar na iyon dahil sa liblib na lugar ito at walang kabahayan sa lugar na iyon, ay mabagal lamang po ang aking pagpapatakbo ng aking food cart dahil hila-hila ko po ang food cart ni Aaron. Malayo pa lamang po ay may natanaw na akong isang lalaki na naaabot ng liwanag ng ilaw ng aking motorsiklo na pinagkakabitan ng aking food cart. Dito katandaan, matatalim ang mga tingin nito sa akin. Nang malampasan ko ito ng mga 50 metros ay meron na naman akong natanaw na isang babae na sa tingin ko ay nasa 50 pa lamang ang edad nito. Habang papalapit kami rito ay nagbago ang anyo nito. Biglang nagtayuan ang mahahabang buhok nito na aakalain mo'y mga alambre. Pulang-pula ang mga mata, matutulis ang mga kuko nito at tumamba din ang matatalim na mga pangil nito. Habang pinapagaspas ang 2 pakpak nito. Nang masaksihan ko ang pangyayaring iyon ay bigla kong inihinto ang minamaniho kong motorsiklo. At kinuha ko ang aking kutsilyo na ginagamit sa aking pagluluto. Nang makuha ko ito ay tinungo ko ang kinaroroonan ni Aaron. Hinila ko ang aking kaibigan na sa mga pagkakataong iyon ay nakatulala na lamang sa nasilayan ng mga oras na iyon. Maya-maya pa ay may isa ring malaking aso na nagmula sa likuran ng food cart ni Aaron. Isang napakalaking kulay itim na aso at pulang-pula ang mga mata nito. Nasa pagkakaalam ko, ito ang lalaking una naming nasalubong. Sa isang malaking puno ng ipil-ipil na naroroon sa gilid ng kalsada ay sumandal kami ng aking kaibigan.
Sobrang takot ang nararamdaman ni Aaron. Nanginginig ang katawan nito at sigaw ng mga oras na iyon. Nang aakma ng susugod sa amin, ang babaeng aswang ay iwinasiwas ko ang aking hawak na kutsilyo. Halos di ko na alam ang aking gagawin ng mga oras na iyon dahil sobrang takot na aking nararamdaman. Tuwing iwawasiwas ko ito ay umaatras ang nasabing aswang na babae. At tuwing aatras ito ay susugod naman ang malaking aso na kulay itim. Inisip ko ng mga oras na iyon na kung hindi ako lalaban ay mamamatay kaming dalawa ni Aaron. Nagpambuno kami ng babaeng aswang. Nahagip ng mahahabang kuko nito ang aking dibdib. Sobrang hapdi nito at ramdam ko na unti-unting may umaagos na likido sa aking dibdib. Pero hindi ko iyon pinansin. Nang muli ako nitong aatakihin, ay iginuhit ko pa krus sa lupa ang aking hawak na kutsilyo at sinaksak ko ito sa iginuhit kong krus. Bago pa tuluyang makalapit ang babaeng aswang sa akin, ay nahugot ko na at isinaksak ko ito sa dibdib ng nasabing aswang na babae. Nang masaksak ko ito ay unti-unti itong umaatras, hawak nito ang kanyang dibdib. Nakaramdam po ako ng panghihina ng mga oras na iyon dahil sa sobrang lakas po talaga ng babaeng aswang habang nagpapambuno kami. Pakiramdam ko po ay mas malakas ito sa akin. Kasunod nito ay muli namang susugod ang isang malaking aso. Nasa pagkakataong iyon ay di ko na po kakayanin ang makipaglaban pa rito. Sa mga sandaling iyon ay sumigaw po ako ng malakas. Humingi po ako ng tulong sa kaibigan kong si Aaron na nakatulala na lamang habang pinapanood ang pag-atake ng malaking aso sa akin. Nang isinigaw ko ang pangalan ni Aaron ay saka na lamang ito natauhan. Sinabi ko rito na kunin niya ang kanyang gulok na ginagamit niya sa pagbiyak ng buko. Dali-dali naman niya itong kinuha at itinaga sa likod ng malaking aso na umaatake sa akin ng mga oras na iyon. Makadalawang beses niya itong itinaga sa likod ng nasabing aso. Kasunod nito ay tumakbo ng pagewang-gewang papalayo ang nasabing aso. Tinungo nito ang masukal na bahagi ng lugar na iyon. Halos 2 minuto akong nanatili sa aking kinahihigaan. Ramdam ko ang hapdi ng sugat na nasa aking dibdib. Sanhi ng pagkalmot ng matutulis na kuko ng nasabing aswang na babae. Maya-maya ay tinayo ako ni Aaron mula sa aking kinahihigaan. Ito na ang nagmaneho ng aking food cart at ako naman sa kanyang food cart na hila-hila sa mga oras na iyon. Halos 1 oras pa ang aming nilakbay bago pa kami tuluyang makauwi sa aming tahanan. Hanggang ngayon, Katalaw Red, ay patuloy pa rin ang aming pagtitinda ni Aaron pero di na po kami dumarayo sa ibang bayan upang magtinda. Dito na lamang po kami sa aming bayan kahit na malimit na matumal ang bintahan ay pinagtsatsagaan na lang po namin.